Breaking news, UK at Australia ready nang makipagdigma sa China kung aatakihin nito ang Taiwan. Handa na raw ang UK na makipagdigma laban sa China, kasama ang Australia, kapag umatake ang Beijing sa Taiwan. Ang anunsyo ay lumabas dahil sa patuloy na panggigipit ng China sa Taiwan at sa iba pang karatig na bansa. Pero bakit ganito ka-agresibo ang Britain habang maingat naman ang Australia? At paano maaapektuhan nito ang buong mundo, pati tayo sa Pilipinas? Ang tensyon sa Asia-Pacific, lalo na sa Taiwan Strait, ay tumitindi. At ngayon, may malinaw ng posisyon ang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa Europe. Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Nagdeklara na ang UK na handa silang makipaglaban sa China kasama ang Australia kung aatakihin ng Beijing ang Taiwan. Kasabay nito, kasali ang mga barkong pandigma ng UK sa pinakamalaking military exercise sa kasaysayan ng Australia. Ayon kay UK Defense Secretary John Healey, ginawa niya ang anunsyo sa HMS Prince of Wales na nasa Darwin Harbour kahapon. Aniya, kung kailangan nilang lumaban gaya ng ginawa nila noon, ang Australia at UK ay mga bansa na lalaban ng magkasama. 19 na bansa at 35,000 sundalo ang kasalukuyang nagsasagawa ng war games sa buong Pacific Ocean, pero tahimik lang ang Australia pagdating sa aktwal na pakikipaglaban sa China. Ang British aircraft carrier na HMS Prince of Wales ay nakapwesto malapit sa baybayin ng Australia na punong-puno ng F-35 stealth fighters. Hindi ito basta-basta naval visit lang. Ipinapadala ng UK ang pinaka-advanced nitong barko sa Pacific, dala ang malinaw na mensahe. Paliwanag ng dating UK Defense Secretary na si Gavin Williamson, ang deterrence ay tungkol sa pagpapakita ng magiging epekto ng masasamang aksyon ng ibang bansa. Sa loob ng ilang buwan na malalaking military drills na ang ginagawa ng China sa paligid ng Taiwan, halos araw-araw nagpapadala ang People's Liberation Army ng mga warplane at naval ships malapit sa Taiwan. Itinuturing ng Beijing ang Taiwan bilang probinsyang kumalas at kailangang ibalik sa kontrol ng China. Ayon sa impormasyong inilabas ng Financial Times nitong Hulyo ng kasalukuyang taon na pinipilit ng Amerika ang mga kaalyado nito na maghanda sa posibleng gulo tungkol sa Taiwan. At mukhang ang sagot ng Britain ang pinakadirekta sa lahat ng US allies. Sa kanilang joint statement noong Hulyo 25, ipinahayag ng mga opisyal ng UK at Australia ang matinding pag-aalala sa lumalalang galaw ng PLA. Nanawagan sila ng mapayapang solusyon pero nangakong palalalimin ang relasyon nila sa Taiwan sa ilang mga larangan. Dito na nagiging komplikado ang sitwasyon para sa alyansa. Hindi kasi makasabay ang mga pinuno ng Australia sa matapang na pahayag ng UK. Mas binibigyang diin nila ang suporta sa rules-based international order at ang paghahanap ng mapayapang solusyon. Ang agwat na yan sa pagitan ng tapang ng UK at pag-iingat ng Australia ay nagdudulot ng tanong tungkol sa pagkakaisa ng allies. Dumadaan ang 40% ng global shipping traffic sa Taiwan Strait. Kaya kung magkaroon ng gulo roon, masisira ang supply chains sa buong mundo. Ang computer chips galing Taiwan ang nagpapagana ng lahat mula sa smartphones hanggang military equipment. Samantala, wala pang komento si US Secretary of Defense Pete Hegseth tungkol sa deklarasyon ng Britain. Ang US ay nananatiling may strategic ambiguity tungkol sa pagdepensa sa Taiwan pero patuloy itong nagbebenta ng armas sa isla. Sumagot ang Foreign Ministry ng China sa mga military exercises gamit ang karaniwan nitong warning laban sa pakikialam ng ibang bansa. Ayon sa Beijing, ang anumang military support para sa Taiwan ay paglabag sa kanilang red lines. Kasama sa Talisman Saber exercise ang live fire drills at amphibious landings. Tinututukan din ng mga puwersa ang mga eksaktong hakbang na kailangan para depensahan ang Taiwan. Multi-domain operations sa lupa, dagat, himpapawid, espasyo at cyber, lahat yan ay senyales na seryoso ang paghahanda. Ayon sa mga military expert mula Britain, posibleng subukang sakupin ng China ang Taiwan sa loob ng 2 taon. Sabi ni Secretary of State Marco Rubio, ang China ang pinakadelikadong kalaban ng Amerika at ang pahayag ng UK ay sumasang-ayon dito pero mas direkta kaysa sa karamihan ng mga kaalyado. Nagbabala ang Morning Star newspaper laban sa mga pahayag na sobrang agresibo na pwedeng mauwi sa totoong gulo. Sabi ng mga kritiko, imbis na pigilan ang China,
baka lalo pa nitong mapabilis ang kilos ng Beijing. Ang Taiwan ang gumagawa ng 72% ng mga advanced semiconductors sa buong mundo. Kapag nawala ang access dito, masisira ang teknolohiya at defense industries ng mga Western countries. Kaya hindi lang ito tungkol sa demokrasya laban sa authoritarianism. Ang deployment ng HMS Prince of Wales ay gumagastos ng milyon-milyong pounds kada araw. Kahit may problema sa budget sa loob ng bansa, seryoso pa rin ang UK sa pagbabantay sa seguridad ng Pacific. 80% ng iron ore exports ng Australia ay napupunta sa China. Kaya kahit host sila ng massive war games, naiintindihan kung bakit maingat ang diplomatic language nila. Matagal nang hindi nakikipaglaban ang British forces sa Pacific mula pa noong World War II. Ang training kasama ang puwersa ng Australia at Amerika ay muling bumubuo ng kakayahan nila para sa modernong digmaan. Ayon sa report, ang senaryo ng exercise ay tungkol sa pagdepensa ng isang democratic na isla na inaatake. Walang nagsasabing Taiwan nga ito, pero alam naman ng lahat na Taiwan talaga yan. Tumaas ng 300% ang military budget ng China sa loob ng 15 taon. Lumalakas na ang puwersa ng Beijing kada taon. Ang pahayag ng Britain ang pinakaklarong military commitment mula sa Western country para ipagtanggol ang Taiwan bukod sa Amerika. Ang tanong ngayon, susunod ba ang Australia at iba pang kaalyado? Handa na ang UK makipaglaban, pero ang pakikidigma laban sa China ay nangangailangan ng higit pa sa tapang ng Britain lang. Samantala, nagpakawala naman ang Russia ng mahigit 300 drones at missiles sa capital ng Ukraine sa isa sa pinakamalalaking aerial attacks mula nang magsimula ang gera. Nangyari ito matapos mabigo ang peace talks sa Istanbul. 4 na araw lang ang nakalipas na walang kahit anong ceasefire agreement na napagkasunduan. Ayon kay Ukrainian President Zelensky, ang pag-atake ay isa na namang patunay na puwersa lang ang naiintindihan ng Moscow, hindi diplomasya. 8 ang nasugatang sibilyan sa Kiev kasama ang isang 3 taong gulang na bata dahil sa pagsabog ng mga bintana ng apartment mula ika-6 hanggang ika-11 palapag. Pero ang malawakang pag-ataking ito ay nagpapakita ng mas nakakabahalang bagay tungkol sa bagong anyo ng modern warfare. Ayon sa Ukrainian Air Force, nagpakawala ang Russia ng 324 na Shahed-type attack drones, pati cruise at Kinjal hypersonic missiles, buong magdamag. Na-intercept ng Ukraine ang 300 at 9 na drones at 2 cruise missiles, pero may ilang tumama pa rin sa target, nasira ang ilang residential buildings at military sites sa iba't ibang rehiyon. Direktang nagsalita si US President Trump tungkol sa paglala ng sitwasyon. Sabi niya, hindi siya natutuwa kay Putin at sasabihin niya iyon dahil ang dami niyang pinapatay ngayon. Nangako si Trump na magpapadala ng mas maraming armas sa Ukraine at dagdag pa niya, marami silang natatanggap na banta mula kay Putin. Ang pag-atake ay malaking hakbang sa pag-level up ng drone warfare capabilities ng Russia. Noong Pebrero, 267 drones ang pinakawalan ng Russia. Pagdating ng May, umabot ito sa 472 sa loob lang ng isang gabi. Ngayon, makikita na nating nagiging normal na ang sabayang atake ng higit 300 drones. Nagpalipad ng fighter jets ang Poland at NATO habang may atake para bantayan kung may posibleng paglabag sa airspace. Tumawag agad si French President Macron kay Zelensky pagkatapos ng mga strike at nanawagan ng mas matinding pressure laban sa Moscow. Samantala, kinansela ng Russia ang pagdiriwang ng Navy Day sa St. Petersburg. Dahil umano sa banta ng Ukrainian drones sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Hindi raw coincidence ang timing. Ang mga strike na ito ay agad na sumunod pagkatapos mabigo ang peace talk sa Istanbul noong Hulyo 23. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, isa ito sa pinakamatinding atake mula noong nagsimula ang full-scale invasion noong 2022. Sa Sumy Oblast, isang Russian drone strike ang tumama sa isang civilian bus, 3 ang patay at 19 ang sugatan. Ang mga pag-atake ay tumarget sa Starost Anti-9 Airbase at iba pang importanteng military positions sa buong Ukraine. Kinumpirma ni Kiev Mayor Vitaly Klitschko na 4 na biktima ang naospital at may isa sa kritikal na kondisyon. Binigyang diin ni Zelensky ang tagumpay ng Ukraine sa depensa pero inamin din niya ang ilang kahinaan
Sabi niya, patuloy nilang pinapalakas ang air shield ng Ukraine. Unti-unti tinutugunan ang kakulangan sa pondo para sa drone production. Inanunsyo rin niyang may bagong pag-uusap kasama ang mga partner ngayong linggo para pabilisin ang pagdating ng air defense systems. Tahimik naman ang tugon ng Kremlin. Nang tanungin tungkol sa kritisismo ni Trump, sabi ng spokesperson na si Dmitry Peskov, kalma lang daw ang Moscow sa issue pero mas malakas ang ginagawa ng Russia kaysa sa mga pahayag nito. Ang pag-ataking ito ay malinaw na nagpapakita na ang paggamit ng mga drone swarm ang paboritong taktika ngayon ng Russia para lusubin ang depensa ng Ukraine. Bawat malawakang wave ng drone ay pinipilit ang Ukraine na gumamit ng mamahaling interceptor missiles habang sinusubukan din ang mga kahinaan sa kanilang air defense network. Hindi kayang sukatin ng numero lang ang epekto sa kaisipan ng mga taong nabubuhay sa ilalim ng patuloy na banta. Ang laki ng pag-atake, 324 na drones sa isang gabi ay patunay na nakaabot na sa industrial level ang produksyon ng drones ng Russia o di kaya ay posibleng may supplier ito. Ang kakayahan ng Ukraine na ma-intercept ang 75% ay patunay na epektibo ang depensa nila. Pero ang 5% na nakalusot nagdudulot pa rin ng pinsala sa mga civilian at critical infrastructure. Habang pumapalya ang peace talks at lalong lumalala ang atake, mas lumilinaw ang pattern. Sumasagot ang Russia sa diplomatic pressure gamit ang mas matinding military action. At tumutugon naman ang Ukraine sa pamamagitan ng mas malalim na pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia. Parang ikot na lang ito na bawat kilos ng isa kailangan ganti ng mas malakas na aksyon ng kabila. Ngayon, ang tanong para sa mga pinuno ng Western countries, kaya pa ba ng kasalukuyang support level na panatilihin ang depensa ng Ukraine laban sa ganito kalalaking drone swarm? Dahil kung ganito na kadalas ang ganitong kalaking pag-atake, baka ang gastos sa interceptor missiles pa lang ang sumira sa aid budgets. Isa lang ang malinaw sa pinakabagong assault na ito. Pumasok na sa bagong yugto ang drone war sa Ukraine kung saan mismong dami ng drones ang naging pangunahing sandata.